Sa ibang balita, nagsalita ng palasyo tungkol sa sinasabing inilabas na arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ito ng crimes against humanity na kinakaharap niya sa International Criminal Court. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang sinabi ng palasyo tungkol dyan? Ruth, wala pang kumpirmasyon ng Malacanang kung naglabas na ng red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kaso ni Digong na crimes against humanity sa International Criminal Court. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nagbabago ang posisyon ng gobyerno na hindi pa rin kasapi ng ICC ang Pilipinas. Pero kapag Interpol ang humingi ng tulong, hindi raw nila ito tatanggihan. Pinuna rin ng Malacanang ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte habang kausap ang mga OFW sa Hong Kong kahapon. Sabi ni Yuse Castro, taong bayan ang dapat na magdeklara kay Digong bilang bayani para pagawan siya ng monumento. Pinasinungalingan din ito ang sinabi ni PRRD na wala siyang kasalanan. Hirit ni Castro, maraming inamin ng dating Pangulo sa Quadcom at Senado. Siya nga raw mismo ang nagsabi sa mga pulis na hikayati ng mga salarin na lumaban nang sa gayon ay magkaroon ng basehan para sa self-defense. Siguro raw ay nagpupunyagi ang mga hindi naman nabiktima ng extrajudicial killings pero hindi ganito ang sitwasyon ng mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay na hindi man lamang dumaan sa due process. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Castro. Ang pagdideklara ng isang tao na hero, dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Taong bayan ang magsasabi kung siya ay naging hero at paggawan siya ng monumento. Ngayon, patungkol naman po doon sa sinasabi niya na wala siyang kasalanan, marami na po tayong nadinig. Siya mismo po ang umamin. Maybe sa mga taong hindi na biktima ng EJK at Bloody Tokhang, maaaring nagpupunyagi at umapalakpak. Pero paano naman po yung mga namatayan at yung pamilya na nawalan ng kanilang mahal sa buhay dahil lang sa walang due process na ibinigay sa kanila. Ruth? Mase, yung ilang ahensya kasi ng gobyerno yung nagsabi na yung ayaw pa rin mag-confirm ng tungkol dun sa paglabas ng arrest warrant. Pero ito bang mismong ICC, may sinabi na tungkol dyan? Nako, Ruth, hindi na nagbigay komento ang prosecutor office ng ICC dito sa sinasabing inilabas na arrest warrant kay dating Pangulong Duterte. Actually, ilan na rin naman yung mga eksperto na nagsabi na hindi rin naman obligado ang ICC na isa publiko kung maglalabas man sila ng arrest warrant. Ang sabi lamang ng ICC, confidential ang mga impormasyon na may kinalaman sa kanilang investigation. Ito ay para ma-ensure yung integrity at yung kaligtasan din ng mga biktima at saka yung mga witnesses sa kaso. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.